Magandang araw mga ka-future. Ngayon ay isang napakahalagang pahayag ang ating ilalabas mula mismo sa dating chairman ng PGH Cancer Institute na si Dr. George Ignacio na 15 taon na nagsilbi sa institusyon. Sa loob ng mga taong iyon, libo-libong ang pasyente raw ang lumapit sa kanya, mga pasyente may mga cancer, desperadong naghahanap ng gamot at naghihintay ng chemotherapy na hindi maibigay dahil sa kakulangan ng pondo at ang mga tanging sagot kaya niyang ibigay noon ay pasyensya na po. Wala na po tayong gamot, wala po tayong budget, wala po tayong magagawa. Pero ngayon, sa harap ng mga lumalabas na isyu tungkol sa bilyong-bilyong pisong nawawala dahil sa korupsyon, sinabi ni Dr. Ignacio na mali pala ang paniniwala noon. Mahirap ang bansa. Hindi raw pala walang pera ang Pilipinas, nasa bulsa lang ito ng mga taong walang konsyensya. At sa kanyang pahayag, mariing niyang ipinapanawagan ang katarungan para sa mga pasyenteng namatay at para sa mga pamilyang patuloy na naghihirap habang ginagastos ang pera ng bayan sa luho, mamahaling sasakyan, hotel, kasino at sa mga proyektong hindi naman nakikita ng anino. Narito ngayon ang kabuoang panawagan ni Dr. George Ignacio. Panoorin po natin. Kababayan ko, sa 15 taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Maraming pasyente po ang kumatok sa pinto ng aking opisina noon. Naghahanap po ng mga gamot. Hinihintay nila ang kanilang pang chemotherapy na wala pa sa amin. Ang naisagot ko po sa kanila ay pasensya na po, wala pa po tayong gamot, wala po tayong budget para sa inyong mga gamot, naghihintay po tayo, wala po kami magagawa, mahirap po tayo na bansa. Sa mga pangyayari po ngayon sa ating lipunan, lahat ng nakikita natin, mali po pala ang aking mga sinabi noon. Hindi po pala wala tayong pera bilang bansa. Mayroon po tayong pera, nasa bulsa po ng mga taong walang konsyensya. Sana po ang nagpapasasa sa mga pera na ito ay makita na may mga pasyenteng namatay dahil sa kanilang pagkuha ng pera na dapat ay naibili ng mga gamot. Hustisya ang isinisigaw ng bayan. Ang mga malamig na tiyan at malamig na mga paa na nakababad sa baha ng mga taong nakatira sa lansangan, sila po ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Iyan pa ang kapalit ng pagbili ng mga kotse na mamahalin, ang pagkain sa mga mamahaling hotel, ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mga mambabatas, mga kawani ng DPWH, lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yung pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsyensya po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Maraming salamat po.
Malaki ang bigat ang sinasabi ni Dr. George Ignacio. Hindi ito ordinaryong reklamo. Ito ay testimonya ng isang taong 50 na taon na nakakita ng pasyenteng namamatay dahil walang gamot, walang budget at walang access sa basic cancer treatment. Kapag ang isang doktor na ganon ang karanasan ay nagsabi, hindi pala tayo mahirap. Nasa bulsa lang ang pera ng taong walang konsyensya. Malalim yan at seryosong akusasyon yan sa sistema. At sa totoo lang, hindi ito bago. Taon-taon may audit finding na nawawalang fondo, overpriced project, ghost project at luxury spending. Habang ang mga hospital, lalo na ang PGH, ay hirap makabili ng basic supply. Pero nakakagalit nga dito yung consequence. Hindi ito nawawalang pera lang, buhay ng tao ang kapalit. Cancer patient na naiwan sa pila, mga nanay na hindi umabot nga sa neck circle ng chemo, mga batang dapat may chance pa. Kapag narinig mo ang isang doktor na tulad niya na magsabing mali ang paniniwala niyang mahirap ang bansa, ibig sabihin meron talaga siyang nakikita na hindi natin nakikita o ayaw ipakita sa atin. Tandaan natin, makatwiran ang panawagan ni Dr. Ignacio. Hindi siya politiko, wala siyang campaign, wala siyang hinahabol. Doktor siyang nagsasalita para sa mga namatay na pasyente. Kung totoong sinasabi niyang halos araw-araw may kumakatok na pasyente na naghahanap ng chemotherapy pero walang budget, tapos nalalaman nating may bilyong-bilyong pondo ang nasasayang sa korupsyon. Ang perang ninakaw sa healthcare ay hindi simpleng korupsyon. Yan ay pagpatay sa mga may hirap na dahan-dahan. Walang dugo pero totoong nangyari. At tama si doktor. Kung may opisyal ngang nagpapasasa sa pera ng bayan habang ang mga cancer patient na mamatay na walang gamot, may moral at legal na pananagutan sila.